Ayan, magpapasko na. Pwede bang batiin natin yung mga katabi nating maligayang Pasko? Amen. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen. Hallelujah. Let's praise the King of the Kings and Lord of the Lord this morning. Sabay-sabay tayo. Mabawi sa maligayang Pasko. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalimutan na ang araw ay kay Jesucristo.
Patuloy po tayo sa paggawid ng ating mga papuri sa ating Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah, Lord. Kami, Panginoon, patuloy na aawit ng pagsamba sa iyo, Panginoon. With all of our hearts, Panginoon, kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo, umaharap, Lord. Damin mo, Lord, ang lahat ng pagsamba namin sa iyo. Sama-sama nating purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord, to be praised. You are worthy to be exalted in our midst, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. We bless your name, Father. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na sa piling nyo, patuloy kaming mananahan, Panginoon. Because in your presence, Lord, there is fullness of joy, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat tunay, Panginoon, sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang maibigay ng anumang yaman sa mundong ito na hindi malirip ng isipan ng sinumang matalinong tao sa balat ng lupa. It is only you, Lord God, who can give this kind of peace and joy, Lord, na pwede naming maranasan, Panginoon, dahil po sa pakikipag-isa niyo po sa amin, pakikipag-isa po namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong habag. Salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po, God, sa iyo pong kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, anuman pong baid, karumihan, nakikita niyo po sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Kami po humihingi po ng taos-pusong pagpapatawad, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Likhaan mo kami ng dalisay na puso. Sa gayon, Panginoon, malaya pong makakilos ang Espiritu na siyang nagtuturo sa amin upang patuloy, Lord, ng buhay na ito na binago po ninyo ay patuloy pong mabago at makita, Panginoon, ang katulad mo, Panginoon, na likeness of the Lord Jesus Christ in our life. In Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin inahabilin ang gawaing ito, Panginoon. Nagpakahayag ka po sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan lamang ng naisin po ninyo sa oras na ito. Holy Spirit, we submit everything unto you because we know that apart from you, we are nothing. Salamat, Ama, sa lahat ng ito mula sa simula hanggang sa dulo po ng aming pong pagsamba sa araw na ito. Ikaw po ang siyang patuloy po na mahayag. Ikaw po ang siyang patuloy na maluwalhati. At higit sa lahat, ikaw po ang maparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama. Sa iyo po namin lahat po ibabalik po ang pinakamataas pong antas ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sabi po ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpalang umaga po. Praise the Lord. So, good morning po. Merry Christmas po sa bawat isa. Amen. So, 2 linggo na, almost 2 weeks po, tayo po ay magse-celebrate na po ng Christmas. Ng ating pong paniniwala po ay kapanganakan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Bagaman ang Bible po, malinaw po na wala po siyang eksaktong date that December 25 was the birth of the Lord Jesus Christ. But then again, naituro na natin ang background dito ng mga nagdaang panahon po ng dagang Pasko. But we continue to celebrate po yung birthday ng ating Panginoon not only during this day of December, but as Christian, tayo po ay nag-celebrate po ng kapanganakan po ng Panginoon araw-araw because alam natin ang isa sa mensahe po ng kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus is all about giving the love, Panginoon, na love na nakabase po sa pagmamahal po ng ating Panginoon. Kaya po, ang isa sa naisip ko po na bagay po na ibig sabihin, i-compare natin yung birth of Christ is yung pong ating pong spiritual birth. Natatandaan po ba ninyo kung kailan nyo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo? Ang tawag po natin dyan is our spiritual birth, yung ating pong spiritual na kapanganakan. Kaya po ito yung parang nagko-connect po doon sa birth of Christ because that was the time na na-acknowledge mo ang grasya ng Diyos. Kaya ikaw po ay nagkaroon po ng pagbabago kasi tinanggap mo si Kristo. That's the birth of Christ in your heart. Kaya po, tandaan po ninyo yan. Kung kailan po kayo pinanganak spiritually, that's the birth of Christ in your life. At ito po ay lumalago. Because we are just celebrating po. Tapos na kasi ito yung mga pagkakataong ito. This is a fulfilled prophecy po ng Old Testament, ang ating pong Panginoong Hesus ng kanyang muling ng kanyang pagkabuhay po, yung kanyang birth po. So ngayon po, pag-uusapan po natin yung tungkol po doon sa response ng isang tao patungkol po doon sa birth of Christ. Pag-uusapan na natin ang Christmas po kasi sabi ko nga 2 weeks na lang po. But then again, bago ako tumuloy dito, nais ko lang po ipaalala sa inyo that the next Sunday po is our 42nd anniversary.
Okay, so mag-invite po tayo at sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin. 42nd na po tayo at tayo po ay handa po ninyo ang inyong sarili. Pagkatapos po ng ating worship service ay hindi po tayo alis on that day because magkakaroon tayo ng celebration po ng ating pong Christmas party and of course doon po sa mga graduate po ng SOL 1 and SOL 2, we will grab that opportunity para kayo po ay mag-graduate na po. Pagsasama-samahin na po natin lahat yon. So wala pong uuwi, nawa po on that day, naka-prepare po tayo na tayo po ay mag-extend ang oras just to celebrate po the Christmas po ng ating Panginoon. So, okay ba yon? So wala pong uuwi ha? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So grinab ko yung opportunity kasi sa ating pong programa, wala na po tayong announcement, di ba? So ngayon po, total maiksi lang naman po itong mensahe na to. So ang ating pong title is all about response to the birth of Christ. So basahin po natin ang pinaka-key verse po dito. Sabi dito sa Luke 1:30-31 po, sa NASB po. Sabi dito, and the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus. So ito yung propesiya po sa Book of Isaiah po at naganap po ito dito sa Luke na kung saan si Angel Gabriel po ay dumalaw po kay Mary para sabihin sa kanya ang plano ng Diyos through the Holy Spirit na siya ay magko-conceive ng isang sanggol na walang iba po na ipapanganak niya na papangalanan pong walang iba kundi Jesus. Opo. So yun po yung ibig sabihin po nito. But hindi na po natin maiwasan, sa paligid po natin, very evident na po that the Christmas is really fast approaching. Tama? So ang mga ebidensya po niya, nakikita natin pag dumidilim na, nagkukuti-kutitap na yung bawat paligid ng ating tahanan. Ano po, may mga Christmas tree tayo. Bagaman ito naman pong mga bagay nito ay wala po siyang biblical na ibig sabihin pagdating sa Bible, pag inaral natin ang Bible, ang mga Christmas tree na to, ito ay mga tradisyon po na ginawa po ng mga tao just sa purpose of marketing strategy. Ganun po yon, di ba? Kaya ngayon po, makikita po ninyo, lahat na lang po ng bagay ay sinicelebrate. May Father's Day, may Mother's Day, may Grandparents' Day. Lahat na lang po. Actually, ang pinaka-purpose talaga nun, of course, to celebrate para maalala natin ang mga bagay-bagay. But then again, ang pinaka-bottom line nun is a marketing strategy yon. So, sa mundo po na ating pong ginagalawan. But then again, dito po sa pag-uusapan natin, titingnan lang po natin, since very evident na po yung Christmas sa paligid po natin, sabi ko nga, yung mga bagay po na nakikita natin na nakakonect po doon sa celebration ng Christmas ay very evident na may Christmas light, may Christmas tree. Pag ikaw po ay magta-travel ng bayan to bayan, makakita ka ng mga malalaking Christmas tree kasi nakasanayan po ng province po ng Rizal na magkaroon po ng competition pagdating po sa mga palakihan po ng Christmas tree at pagandahan at mas especially po yung paliitan po ng gastos po kasi ito po ay recycled materials po na ginagamit po nila. So, malinaw po ang Bible na ang reason po, ang tunay na reason kung bakit tayo po ay nagsa-celebrate po ng Christmas po, it is because of the grace of God. Diba? It is only because of the grace of God that through the birth, through the life, and through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan. That's the real reason why we are celebrating Christmas. Kaya sabi ko nga po sa inyo, your spiritual birth, yun yung kapanganakan po ng ating Panginoon sa puso ninyo. Yun po yun. Because that's the time, or that was the time na nagkaroon ka ng Kristo sa puso mo. Sabi ko nga, nag-uusap kami ni Pastora Gracia kanina, pag magre-reflect ka po sa Christian life, di ba, nabanggit ko po sa inyo that Christian life is difficult. It's not only difficult. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang mahirap, kundi imposible po na maganap without Christ. Tama? So hindi lang po mahirap ang Kristiyanong pamumuhay. Kasi marami pong nakabantay sa iyo ng mga tao sa paligid mo, kahit hindi po sila nakipag-isa kay Kristo, parang may karapatan silang punain ka, i-condemn ka because of the faith that you have, na parang tila baga hindi ka na magkakamali. Kaya binabantayan nila, hindi yung mabubuting bagay na nagagawa mo. Hindi yung mga transformation na nagaganap sa iyo. But kung ano yung pagkakamali na magagawa mo, at babatuhin ka doon, sasabihin, di ba Kristiyano ka? Bakit ganyan ka? So, yun yung pangkuhan sa atin. But makikita po natin that ang pinaka-reason kung bakit tayo nagse-celebrate po ng Christmas, it's because of the grace of God. Kaya po, grasya po ng Panginoon, wala tayong ginawa doon,
Kaya po, sabi ko kanina, ang Kristiyanong buhay ay hindi lang mahirap, kundi imposible apart from Christ. That's why napakahalaga na tayo lagi nakatune in sa salita po ng Diyos. Lagi tayo nakakapagpapasakop sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, because that's the only way we can have this life of being Christian ng matagumpay. So kung gusto natin maging matagumpay ang Kristiyanong buhay natin, since the day that we have accepted Christ, that's the birth of Christ in our heart. At of course, the nature of life is to grow. Kailangan lumalago tayo. At sa ating paglago, doon natin nakikita at nagkakaroon po ng katuparan ang katotohanan ng salita ng Diyos, that the Word of God is alive and transforming sa buhay ng isang tao. Kasi pag wala pong, when the time na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at naging born again ka or naging follower of Christ ka po, naging follower of Christ ka, hindi religion, kundi nagkaroon ka ng maayos na relasyon at malinaw na relasyon sa Diyos, dapat nagbabago ka talaga. Hindi man abrupt, hindi man mabilisan, but gradually may transformation. Because sabi nga po natin sa ating pong doctrine po, that when the time you accepted Christ as your Lord and Savior, you are now justified. Justified as righteous before the eyes of God because of what Jesus Christ did on the cross. That's why ang tawag siya is grace. Kasi you do not deserve that, but because of the grace of God, binigay niya ang ating Panginoong Jesus. Kaya po siya ay namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan at magkaroon po tayo ng kaligtasan. So, na-justify po tayo that because you accepted your Lord, Jesus Christ as your Lord and Savior, so you are now justified as righteous before the eyes of God. So, ganun po yon. But because, of course, after justification, may process pa po na susunod. Ang proseso po na lifetime po is what we call the sanctification. Pag sinabi natin sanctification, ito yung construction process. Kung anong vision ng Diyos para sa iyo, parang bahay ito, nagawa ka ng perspective, ito yung end result na gusto mong mangyari. Habang ginagawa yan, pinaprocess yan. Ganon din po, pinaprocess tayo. At matatapos po ang process when the time na tayo po ay bumalik na po sa Panginoon. Kaya po makikita natin, lahat tayo nagkakamali. Pero ang pinakamaganda sa atin, kahit nagkakamali tayo, hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Kundi nagkakaroon tayo ng repentant heart at bumabalik tayo sa Panginoon, because alam natin, talagang mabubuhay tayo ng maayos lamang kapag tayo ay konektado lagi sa ating Panginoon. Kaya po, alam niyo po, nung kami, nag-celebrate po kami ng Christmas party po ng group po naming mga pastors sa G12 po, at ang pinag-uusapan namin, it's all about, madami-dami, pero pinag-usapan din namin, isa sa mga pinag-usapan namin, it's about the devotion. Kasi, because sa technology na mayroon tayo ngayon, sa AI, pag ikaw po ay hindi mapagbantay, lalo na po yung mga kabataan po natin ngayon, pag yan ay nagsubmit po ng mga devotion, makikita mo that talagang hindi na siya personal. Just because of yung requirement na lang na mag-submit, so ginagamit nila yung yung internet para gawin yung bagay na requirement niya sa church, at sinasabit niya yon. That's why wala pong matibay po na pagbabago na nagaganap sa buhay ng isang tao, because very dependent na po siya sa internet para hanapin ang ibig sabihin ng mga bagay nun. Hindi na niya na-internalize. Wala pong masama na mag-check tayo ng mga bagay-bagay patungkol sa internet, patungkol sa mga meaning na yan. Pero lagi natin tatandaan, yung personal po na pakipag-usap sa Diyos, our devotion po ay napakahalaga. Kaya nga po, sabi ko nga kay Pastora Gracia, pwede naman baguhin yung, kasi naalala ko po, nung ako po ay nagsisimula pa lang sa Panginoon, wala itong mga tinatawag natin islap na ginagamit natin sa ating pong devotion, wala itong yung soap na yan, wala itong oira. So pag sinunod kasi natin mga pattern na ito yung mga Kristiyano po na somehow matagal na po sila. Katulad po ng oira, yung observation, interpretation, reflection, and application. So, halimbawa, pag yung kasang sinundan mo, talagang matitempt kang maghanap sa internet ng mga ibig sabihin at gusto mong sabihin, because masyadong mataas yung level po ng hinahanap sa iyo. May mga basic po na tanong na natutunan ko po during the time na nagsisimula pa lang ko. Ang tanong, ano yung lesson na natutunan ko sa aking nabasa? Kahit wala kang hawak na internet o wala kang internet sa bahay ninyo, Bible in your notebook, pag nakakuha ka ng verse na nagbigay sa iyo ng rema, mabibigyan mo siya ng kahulugan na very personal. Ano ba ang lesson na natutunan ko sa nabasa ko?
So very personal yon. You do not need to check that ang ibig sabihin niyan doon sa internet at sa mga applications po. Di ba? At tanong pa doon, ano yung mga error na nagre-reflect dito sa nabasa ko na dapat kong iwasan? Ano yung pangako ng Diyos dito sa salita na to na dapat kong i-claim bilang tumanggap sa Kanya? So yun yung mga personal na tanong na pwede mong sagutin para maging personal din yung ating pagdidevotion. Because ang devotion po is a personal na pakikipag-usap sa Diyos. It's not about kung gaano kaganda at purong English yung ating pagkakalatag. But the question is, gaano mo naintindihan yung moment na yon na ikaw talaga ay naglaan ng panahon na nakipag-usap ka sa Diyos. Hindi because I want to submit it sa aking cell leader. Hindi, ang pinakamahalaga po doon kung paano mo na-internalize yung nabasa mo on that day at paano mo siya claim na sinabi sa iyo yan ng Panginoon. So, yun yung mga pinag-usapan po namin because as pastors, trabaho talaga ng mga pastors na laging i-assess po yung, kasi sabi ng Bible, hindi naman po talaga mapipigilan ng pag-level up po ng mga technologies because ito po ay isa sa mga signs of the coming of Christ. So then again, dahil po hindi siya mapigilan, kailangan ang mga pastors ay nagbibigay po ng warning sa kanyang nasasakupan, sa kanyang pinagkatiwala ng Diyos, nang sa gayon po ma-warningan tayo that wag tayo masyadong mag-confine. Yes, tama yun na maggamit tayo niyan, but wag tayo masyadong mag-confine, most especially in terms po sa ating pong pagdidevotion po sa ating Panginoon. Kaya po, ang reason, the real reason of celebrating Christmas, it is because of the grace of God na binigay po niya sa atin. So yun po yung pinaka-meaning. Now, meron ako ditong mga reflection question para po maintindihan po, kasi babasahin ko po yung buong context po ng laman po na ito. Ito yung pinaka-key verses po, pero babasahin natin lahat nang sa gayon po, makuha natin ang pinaka-context po ng pag-uusapan po natin ngayon. Meron ako mga reflection question dito na sasalamin po doon po sa pag-celebrate po natin ng Christmas. Number 1 po, sabi rito, sa atin this is a personal question. Have I admitted my need for God's grace to be forgiven and saved from sin? Sa buhay po natin, inamin mo na ba na talagang kailangan mo ang biyaya ng Diyos para mapatawad ka sa lahat ng pagkakasala mo? Ang ibig sabihin po nito, malalim po na tanong ito, na reflection ito sa buhay natin when it comes to the birth of Christ, sapagkat maraming tao po na nagsiselebrate sila ng Christmas, ang after po nila is yung material na bagay. Kasi natatabunan na po tayo ng ating pong mga traditions at nawawala po tayo dun sa konteksto kung bakit po nabuhay si Kristo. And because of that, hindi tayo nagiging masaya kapag tayo po ay nagsiselebrate or dumarating yung December, parang nagiging burden sa atin ang December pag wala tayong trabaho. Kasi wala tayong maisi-celebrate. Nagiging burden ito sa atin, nagiging kabigatan ito sa atin pag dumarating ang celebration na to. Kasi nagkakaroon tayo ng inggit. Sapagkat yung paligid po natin, sila po ay masasaya because of the material things na meron sila. Pero ikaw, nalulungkot ka, hindi mo tuloy ngayon nalalaman na teka lang, ano ba talaga ang real reason kung bakit nagsiselebrate ng Christmas? Kung maiintindihan mo to, na ikaw ay because of the grace ng Diyos na kinailangan mo at naintindihan mo, so ano man ang sitwasyon mo on that month of celebration, on that season, ikaw po ay makakapagpatuloy at magiging masaya. Why? Because you have the understanding doon po sa sineselebrate natin. Kaya mahalaga yun. Kaya po ang tanong dito, inadmit mo na ba na kailangan mo ang grasya ng Diyos para mapatawad ka sa kasalanan at maligtas ka? That's number 1 question. Second po, with whom can I share my faith in Jesus? Hindi lamang na tinanggap mo na kailangan mo po ng grasya para mapatawad ka ng lahat ng pagkakasala mo at magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi lang doon natatapos as we celebrate Christmas. The second question na dapat mag-reflect tayo in celebration of the birth of Christ, kanino mo isi-share yung pananampalataya na mayroon ka kay Kristo? Sino at kanino at kailan mo siya dapat ginagawa? Mamaya sasagutin po natin to. Number 3, in what area of my life do I need to give God the glory? And what will I do about it? Kapag ikaw po na-admit mo na kailangan mo ng grasya, nakita mo na kailangan mong i-share about Jesus Christ, yung faith na mayroon ka, now, sa area ng buhay mo, ano ang maibibigay mong glory sa Diyos? Kasi lagi natin tatandaan, pag pinag-usapan natin yung simula, yung grace,
Pagdating dun sa dulo, hindi ito tungkol sa iyo. That's why the glory belongs always to the one who give you the grace. Tama? Hindi sa iyo. Kaya gagamitin ka ng Diyos, of course, para makatulong ka sa ibang tao. Gagamitin ka ng Diyos para magbago ang buhay ng mga tao. But lagi mong tatandaan, sino ang nagbigay sa iyo ng kakayahan? Bakit mo nagawa yon? So babalik ko yun doon sa grace. Kaya lagi mong ang glory ay hindi mapupunta sa iyo, but the glory belongs always to God. So, pag sinaykal mo to, ito yung context ng Christian life na magpapatuloy sa iyo kapag ito yung nilalagay natin. As we celebrate po Christmas, kahit tapos na po yung celebration ng Christmas on December, kasi sabi ko nga sa inyo tayo mga Kristiyano, every day, we are actually celebrating yung Christmas, yung pag-ibig po na nananalaytay po sa atin because of pag-ibig na ginawa po ng Diyos sa atin. Kaya po, babasahin ko po sa inyo at para maintindihan po natin to, yung response po natin. What is my response supposedly to the birth of Christ? So natanong nyo ba yun sa sarili po ninyo? Ano ba ang dapat na response ko doon po sa kapanganakan po ng ating Panginoon? Tagal na nito, more than 2,000 years na. So ngayon pag-usapan po natin. So basahin po natin ito. Bear with me kasi mahaba po ito. Pero basahin natin ang sa gayon, sabi ko nga kanina, maintindihan po natin ang pinaka-context ng ating pong pag-uusapan. Yan, sabi rito, sa verse 26 sa Lucas 1, sa Tagalog ko po nilagay, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Next verse po. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angka ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Sabi ni Maria, "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit niya siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sa verse 38, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahang may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan nito. Tulad ng kanyang pinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman, na natili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi." So ito yung
passage po na pag-aaralan po natin ngayon, in line po doon sa response. Now, ang kukunin po nating response, para po matuto po tayo, magkaroon tayo ng insight on how are we going to respond doon po sa birth of Christ. May tama po natin, pero nandun na po yun sa tanong na binigay ko po sa inyo, reflection question po. Tingnan po natin paano nag-respond si Mary doon po sa calling, sa message po ng angel Gabriel sa kanya. Paano siya nag-respond nung sinabi sa kanya na ikaw ay gagamitin ng Diyos na magiging daluyan upang maipanganak ang Messiah at tatawagin siyang Jesus. Parang sabi sa atin, ikaw ay tinatawag ng Diyos at gagamitin kanya bilang daluyan ng kanyang salita upang maraming tao ang makatanggap kay Kristo. So, ganun po ang context po nito. Kaya po, titingnan po natin kung ano po yung response ni Mary. Kukuha tayo sa response niya. Nang sa gayon po, matuto tayo paano tayo magre-respond ngayon na tayo po ay kaisa na po ng Panginoon. Madagdagan po tayo ng idea sapagkat ang tunay po na pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano ay kapag nauunawaan niya ang bagay na kanyang pinapasukan. It is really hard to be transformed without the understanding. Pag hindi mo naintindihan yung inyong sinasamahan, ay hindi ka talaga mababago. Kaya mahalaga yung understanding. That's why tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral, sapagkat pag hindi tayo nag-aral, hindi tayo matututo, hindi natin maunawaan, mahirap po talaga tayo mabago. Ano po? Kaya kailangan natin laging nakakonek. So ito po yon. So tatlong bagay po na three key aspects revealed in Mary's response to the angel's message. Or tatlong mahalagang aspeto po na nahayag po doon po sa tugon ni Maria po sa mensahe po ng anghel na pinadala ng Diyos para sa kanya. Para po masimulan yung pag-conceive po sa ating Panginoong Hesus para po siya po ay magkatawang tao dito sa lupa at kunin yung trabaho na inilaan para sa kanya, para sa ating kaligtasan. So tatlong G po ito na gusto kong i-impart sa inyo as response po ni Mary doon po sa calling or sa message po ng angel na pwede din po natin i-reflect or as our action po para sa buhay natin as Christian. Number 1 po is the grace. The grace. Doon po sa verses 26-38, hindi ko na siya babalikan, kaya binasa ko lahat. Pag binalikan mo yung 26-38, sa dulo po noon, ang sabi ni Mary, mangyari sa akin kung ano ang sinabi ng Panginoon. So, ang una pong response ni Mary ay yung grace ng Diyos na intindihan niya that hindi siya karapat-dapat. Because when we say grace, meaning you are not deserved doon sa bagay na yon na ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Yung kaligtasan na mayroon tayo ngayon, hindi natin deserve to. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan. It is because of the grace of God. Tama? Dahil sa grasya, dahil sa habag ng Diyos. Si Mary, naintindihan po niya. Ang una niyang response, naintindihan niya, hindi ko to, Lord, deserve na ako ang magiging daluyan para maipanganak ang tagapagligtas. Sabi niya, I don't deserve this. So ang ibig sabihin po niyan, nung si Jesus Christ po ay pumunta dito para iligtas po tayo, mula po doon sa kapangyarihan po ng kasalanan, lagi natin tatandaan, it is only because of the grace of God. Not because of your achievements, not because of your good works, but because of God's undeserved favor na binigay sa iyo. Ganon ang response ni Mary. Kaya po, as we celebrate the birth of Christ, lagi natin tatandaan, yung lahat ng bagay na nagaganap sa iyo, yung mabubuting bagay na nagaganap sa iyo, because God is good all the time, so lahat ng bagay na nangyayari po sa iyo, it is because of the grace of God. Kaya dapat ka lagi talaga magpasalamat sa Diyos. So kung mayroon kang tinatamasang ngayong magandang buhay, it is because of the grace of God. You do not deserve that, but because of the grace of God, nandyan ka ngayon. So, ibig sabihin po niyan, ang action po nito sa atin, ang application nito sa atin, we have to embrace that this grace na binigay sa atin at i-acknowledge natin na kung wala talaga si Kristo sa buhay po natin, wala tayong magagawa. That's always the point of reference. Kaya po, kahit ikaw bago, kahit ikaw po ay tumatagal na sa Kristiyano, kapag nakasalamin ka as we celebrate the birth of Christ na because of the grace of God, kaya ako ganito, kaya ako nababago, lagi mong maintindihan at lagi kang magiging mapagpakumbaba. Lagi kang mapagpakumbaba, lagi kang magpapakababa. Kasi ang hirap pong, kaya nga sabi ko po sa inyo, ang buhay Kristiyano ay hindi lang mahirap, kundi imposible.
kung wala talaga si Kristo sa puso natin. Pwede natin i-fake for some time yung ating pagiging Kristiyano. Lalo pag marami kang pera. Kasi pwede mong daanin sa magandang gawa. Magtayo ka ng foundation, magtulong ka sa mga bahay ampunan, magtulong ka sa mga taong nangangailangan, magpatayo ka ng mga bahay. You can fake. Pero hindi mo mapifake kung anong laman ng puso mo. It will always come out from your mouth. Dahil hindi yan pwedeng i-fake for a long term. So kaya po, lagi natin tatandaan, the reason why we are celebrating the birth of Christ, ang lagi natin maaalala, Lord, salamat po sa grasya po ninyo. Kung hindi po kayo nagdesisyon na maipanganak, sa katulad ng kapanganakan na mayroon kaming mga tao, talagang walang mangyayari sa amin. Life is not complete. That's number 1. Second po, na response, the good news. Pag binasa niyo ulit yung 39 to 45, i-refresh niyo na lang po sa inyo po kasi tayo po ay nasa preaching time. Sabi doon, good news, I must tell someone. So nung ma-conceive na po, nung malaman na po ni Maria na siya po ay gagamitin ng Diyos bilang daluyan ng kapanganakan po ni Kristo na Misaya po na magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. So nang matanggap po niya yan, ang sabi niya, sagot niya, I do not deserve this, Lord. Kaya sabi niya, mangyari sa akin kung ano ang naisin ng Diyos. Tapos pagkatapos po niyan, siya po ay nagmamadali na pumunta po sa bahay ng kanyang pinsan. Si Elizabeth po, siya po yung nanay ni John the Baptist. Siya po yun, 6 months ang difference po nila because base sa propesiya po, mayroon muna isang tao na magpapailang lang para isigaw ang kaharian ng Diyos. Siya po si John the Baptist po, siya po yun. So, nagmamadali po na makuha na ni Mary yung call ng Panginoon, nagmamadali po niyang sabihin yung magandang balita sa kanyang pinsan. So, ang ibig sabihin po, ang response natin as we celebrate the birth of Christ, ay gumawa tayo ng mga pagkakataon na maipahayag natin ang kaligtasang natanggap natin mula kay Kristo. Nakita nyo, di ba, nung binati ni Maria si Elizabeth, ang sabi niya, na-recognize niya kaagad. So, makikita natin, pagbati niya, nalaman niya na yung nagbati sa kanya ay pinuspos ng Diyos. Kasi sabi niya, biglang parang gumalaw ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan nung lumabas sa bibig ni Maria yung pagbati. Kaya sabi niya, isang karangalan para praising para sa kanya na makausap niya ang magiging ina ng Kristo na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. So ibig sabihin, pag ikaw po ay Kristiyano at ikaw po ay naniniwala sa birth of Christ, hindi lang po doon sa grasya ng Diyos ikaw nakatingin, kundi mayroon ka din pong responsibility na kailangan mong i-share yung magandang bagay na naganap sa iyo. Tama? That's why tayo ay nagte-testify. This is my life testimony. That's the good news of God. So, i-share po natin yan. So, kailangan natin sabihin na si Jesus Christ po ay pinanganak, kasabay po. Nung tayo po ay pinanganak po, so nagmamadali po si Mary at makita natin kung gaano po siya kasaya. When we share the good news of God, this is not a burden for us. Hindi to kabigatan sa atin. Ito po ay kagaanan sa atin na meron tayong kasiyahan na maging bahagi po ng manggagawa ng Diyos. So makikita natin yung context po ng ating pong kaligtasan na celebrate the birth of Christ, na tayo pala ay kasama po na dapat na impart. Di ba, pag may magandang bagay na nagaganap sa atin, hindi natin mapipigilan na i-share ito sa iba. Lalo doon sa mga malalapit sa atin. Sasabihin natin, bro, alam mo ba, kanina may ganito nangyari sa akin, pero salamat sa Diyos, talagang napakabuti ng Diyos. Di ba, very excited tayo. Pero ang nangyayari po sa atin ngayon, but because of yung mga bagay na pinagdadaanan natin, nakakaligtaan po natin yung part na to, kung paano tayo magre-respond. Sabi ko nga sa inyo kanina, dahil po sa mga traditions po, natabunan po yung ating pong kaunawaan po sa salita ng Diyos. Kaya po, sa halip po na maging masaya tayo, sapagkat halos lahat ng tao alam nila that ito yung birth of Christ. Kasi alam nila lahat yun by tradition. So ibig sabihin, yung opportunity na to ay gagamitin mong pagkakataon para sa iyo na ma-impart mo yung goodness of God sa iyo.
So, gagamitin mo siya to share the good news of God, yung kanyang salvation. So, ganun po ang ginawa ni Mary. That's the response na ginawa niya nung siya po ay tinawag ng Diyos. Masayang-masaya po siyang pumunta sa kanyang pinsan at binalita niya yung magandang balita na natanggap niya, na siya ay magiging, hindi na pa nga siya nagsasalita. Sinabi na po ng kanyang kausap na ikaw ay gagamitin bilang daluyan ng kaligtasan dahil mapapanganak sa iyo, ikaw magiging ina ng tagapagligtas ng sangkatauhan. So that's number 2 response. And the last one po, number 3, the glory. Sabi po doon, I will praise God always. Doon po sa verses 46 hanggang 56 po, makikita natin, pag tingnan mo sa Tagalog version po yan, ang awit na papuri ni Maria. So nagpuri po siya. So ang response pala natin as we celebrate the birth of Christ, ma-acknowledge natin na ang lahat ng bagay nangyayari sa atin, it is because of the grace of God. And because of that grace of God, tayo po'y masayang-masaya na ipapahayag po natin ang kaligtasang natanggap natin when Jesus Christ na pinanganak po siya. Ano po? That's the promise kasi. And then the last one, tayo po ay magbibigay po ng papuri po sa Diyos. We will give the glory to God. Sabi rito, I will praise God always. I will praise God always. Ang ibig sabihin po, yung response po ni Mary overflows with the praise. Kaya po kapag nalaman mo na ikaw po ay naligtas na because of what Jesus Christ did on the cross, ang response mo dyan, dapat nag-overflow ka ng pagsamba. Nag-overflow ka ng pagsamba. Hindi ka nag-overflow ng problema. Kundi nag-overflow ka ng pagsamba. You are praising God because hindi mo deserve yung bagay na lahat na yan, but because of the grace of God, nagse-celebrate ka ngayon ng kagalakan sa puso mo. Because yung kagalakan natin ay magpawalang hanggan sapagkat mayroon tayong pag-asa na hinihintay. Na hindi lamang po pag-asa na ang sukatan po niya ay dito sa mundo. Ang pag-asa po ay nakasukat po siya eternally. Sapagkat alam natin, ang buhay po natin, ito pag sinalamin mo to, makikita mo po na ang buhay ay napaka-iksi. Sabi ng Bible, 70, pag medyo malakas, lalagpas ka ng 70, yung ating pong lifespan. Kaya makikita mo, pag i-compare mo po yung buhay natin pagkatapos nito sa lupa, napakaliit. Kaya masasabi mo that life is really too short. Kaya ang iksi-iksi na nga ng buhay, ibubuhos mo pa doon sa mga bagay na pangit. Puro sama ng loob, unforgiveness, galit mo sa kapatid mo kasi kinutya ka, yung lagi mong binababad yung oras mo doon sa bagay na yun, ang iksi-iksi ng buhay. Kaya, pag mayroong bagay kang nagawang mali, lumapit ka sa Diyos, huwag ka nang magmatigas, humingi ka ng tawad, balik ka sa gawain ng Panginoon. Ganun, because the life is too short. Huwag mong patagalin pa. Pag mayroon taong may nagbigay sa'yo ng sama ng loob, ilapit mo sa Diyos. Kahit hindi pa siya humingi ng tawad, patawarin mo na siya. Hingi mo ng tawad sa Diyos, Lord, sorry. At patawarin mo rin po siya, pinapatawad ko na rin po siya. Kasi ang buhay ay hindi pwedeng magbabad doon sa mga bagay. Ibabad natin ang buhay natin para po doon sa mga opportunities na mapaglingkuran natin ng Diyos because life is too short. Napakaiksi po talaga ng buhay. Kaya dapat wag tayo magbigay ng mahabang panahon sa mga problemang pinagdadaanan natin. Instead, gamitin natin yung buhay na maiksi na yan na may paglingkod natin sa Panginoon. In whatever circumstance or season of our life, gamitin natin yan. Because sabi nga, di ba ng Romans 8:28, ang lahat naman ng bagay sa atin, pag Kristiyano ka, pag ikaw ay follower of Christ, totoo mong tinanggap si Kristo, ang lahat ng bagay na gaganap sa iyo, pangit man ito po ay para sa ikabubuti mo. Ginagamit ng Diyos lahat yan para po maging mabuti kang tao, para ikaw po ay maging lumabas sa iyo ang wangis ni Kristo na original design ng pagkakalikha sa iyo. So yun po yun. So, sabi ni Mary, masayang-masaya po si Mary na nag-declare po, nag-overflow yung kanyang pagsamba, kaya mayroon siyang awit ng papuri para sa Panginoon. Pinakita niya doon kung paano siya nag-commit na pupurihin po niya ang Diyos in every circumstance ng kanyang buhay. Sabi rito, kahit ikaw po ay naghihirap, kahit ikaw po ay masagana, in times of joy, in times of circumstances, lagi kang magpupuri sa Diyos sapagkat ina-acknowledge mo yung goodness and sovereignty of God.
Yung sovereignty po ng ating Panginoon. So ang buhay natin will be the testament of the glory of our God. Kaya po intentionally po natin ibibigay po ang honor that God deserves. So nakita po ninyo yung response. So magsasalamin tayo dito as we celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. Kasi ito yung season na ng panahon po natin ngayon. Lagi natin tatandaan, it is only because of the grace of God. It is only because of ng yung kabutihan po ng Panginoon kaya ka maayos ngayon. Mapalad po tayo sapagkat mayroon tayong pag-asa. And out of that blessings na natanggap natin, wag po tayong papayag na hindi po tayo maging bahagi ng kamanggagawa ni Kristo by sharing the good news of salvation sa mga relatives natin, sa mga kapatid natin, sa kaibigan natin, maging sa mga tao po na nakakasalamuhan natin. That's our job. Trabaho ito na mayroon kagalakan. Sabi, di ba, pag sa mundong ginagalawan natin, pag may trabaho ka at hindi ka na masaya, umalis ka na doon. Kasi hindi ka maguguro doon. Pero sa Christian na buhay, dahil ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, whether you like it or not, kailangan maging masaya ka sa trabaho na binigay sa iyo ng Diyos. That's to share the good news of salvation. Because salvation is very urgent. Urgent po yan. Napaka-urgent po niyan. Hindi natin alam ang buhay. Naalala ko po, namatay yung panganay namin kapatid, si Kuya Carding, doon November 30 po. Prior to that, 3 days before yung kanyang kamatayan, ay sabi ko kay Pastora Gracia, every time na papasok ako ng master's bedroom namin, at siya ay nagpipray sa prayer room, pagpasok ko pala ng pintuan, sabi ko, tas nakita ko siya sa prayer room, sabi ko, Han, wala ka man naamoy? Sabi niya, wala. Para akong nakakamoy ng patay. Yung alam niyo yung singaw ng, yung parang formalin. Kasi naalala ko po yun because nung mamatay po si Ma'am Tess po, kaming mag-asawa po ay pinasok po namin sa morgue, nakita namin nakaiga siya doon. At yun po yung amoy na naamoy ko at during that time na-recall ko. Sabi, ba't ganun? Tapos nire-review ko po siya. Pero never kong naisip si Kuya Carding. So nire-review ko po yun. Ang laging pumapasok sa isip ko yung nanay ko. Kasi siya laging laman ng panalangin ko. Kasi many times na po siyang dinalaw po ng, alam niyo po yon yung gusto po siyang talagang mamatay na. Kasi, pero alam niyo po, sa biyaya po ng Diyos, dahil ako po ay mayroon po akong sinasabi sa Lord, Lord, pa-request naman. Ganito po, buuin niyo po sa isip ng nanay ko yung cycle ng buhay ng isang tunay na Kristiyano. Yun yung lagi kong deal sa Lord. Lord, buuin mo sa Kanya. Kasi nakita niya kung paano kami naghirap, nakita niya kung paano ako nakapagtapos, nakita niya kung paano ako naglingkod sa Diyos, nakita niya rin niya kung paano ako bumagsak. At pinahintulutan ng Diyos bumagsak or maitrain doon sa proseso po ng circumstance. Pero hindi pa buo eh. Sabi ko, Lord, mo muna kunin ng nanay ko. Buuin niyo po na makita ng nanay ko na nagpo-progress kami in all aspects of our lives. At hindi lang po niya ma-witness, kundi ma-experience niya para po pagbalik niya po sa iyo, buong-buo yung kanyang yung picture na ang isang taong naglingkod sa Diyos ng totoo ay talagang hindi pinabayaan ng Diyos. At magamit niya yon para ma-share niya doon sa mga kapatid ko rin. Kasi minsan tayo, di ba, sa mga kapatid natin, ang hirap po mag-impart ng salita ng Diyos. Dahil sa kagustuhan mo ma-share to, pag pinupiloso po ka, medyo parang, alam nyo, nasasaktan ka. Pero at the end of the day, kaya ang panalangin na lang natin, Lord, kung hindi ako ang gagamitin nyo, maggamit po kayo ng tao na makikinig sila. Di ba? Ganun tayo sa pamilya natin. Ang hirap, di ba? Pero sa biyaya po ng Panginoon, ang isang bagay lang ko, kasi nung tiningnan ko po siya, na mayroon akong second thought na sana may chance pa because uric acid lang naman eh. Hindi naman siya, ibig sabihin, pag uric acid ang karamdaman mo, hindi naman siya very, anong tawag nun? Hindi naman siya, yung sa heart na, anong tawag doon, yung talagang mamamatay ka kaagad eh. Ibig sabihin, may chance. Kaya lang, ang inaalala ko lang, kung siya ba ay, kasi nag-iisip na po ako, meron kasi kaming product na ginagamit sa sarili namin. Nung maka-attend ako ng presentation, naalala ko ang kuya ko. Sabi ko, Han, pupunta ako sa Impanta. Dadalaw ako na Kuya Clifford, tapos dediretso ako ng Nakar para ilatag ko to sa kapatid ko at
maipanalangin ko siya. Yun yung laging pumapasok sa isip ko. Kaya lang, dala po ng kaabalahan na mayroon po kami, nawawala siya sa isip ko. At nawala na siya ng tuluyan sa isip ko. Kaya nagulat ako nung nag-message po sa akin, yung asawa niya, June, ang kuya, tapos nagpadala ng picture, dinala sa hospital. Ang ko, kinakabahan ako kasi yung hospital sa Impanta, alam ko ang kakayanan niya. Kasi 2 beses na kami sa pagmi-mission po natin doon, nagdadala kami ng kuan doon at mga balita po na nararating sa amin ng mga kapatid natin na dinadala doon, talagang hindi sila maasikaso. Ang naisip ko si Brother Clifford. Sabi ko, tatawagan ko si Clifford, may bibilin lang ako. Clifford, puntahan mo ang kuya ko, tapos bigyan mo ng ganito, tapos ipanalangin mo siya. Parang ganon. Pero nang bumila ko ng Mercury, wala ako ng signal. Pagbalik ko ng bahay, biglang nagpapapuli sa message kasi nagkaroon ako ng signal. Sabi ang response ni ate, kasi sabi ko, ate, balitaan mo ako kung anong kalagayan ni kuya. Ang balita na sa akin, wala na ang kuya. Nagulat ako. So nag-iisip ako, Lord, ligtas ba ang kuya ko? Yun lang naman ang after ako kasi kung kalooban ng Diyos na kunin siya, okay na yun. Pero ang gusto ko lang, as Christian, yung siya ay sigurado ako na makikita ko siya pagdating ng panahon dahil parehas kami ng pupuntahan. So yun yung nagbigay sa akin ng parang somehow na nag-aalala ako. Sabi ko, ano kaya nangyari? Tapos, nung nagkikwentuhan ng Pastora Gracia and Ate Christina, sa pain pala na dinadanas si Kuya, nagsabi na siya na lasunin niyo na ako. Kasi hirap na ako. Ganun ang sabi sa kanya. Ang sabi naman ng asawa niya, di ba alam natin pag may karamdaman ang isang tao, ang iksi ng kanyang pasensya. Tama? Ang iksi. Kailangan talaga niya ng malalim na atensyon sapagkat kung pwede lang iparamdam sa atin yung nararamdaman niyang pain, may unawaan natin sa kanya. Pero bilang tao, minsan, hindi tayo ganun Pero dapat ganun ang perspective natin na mas mapalad tayo kasi maayos ang kalagayan natin kaysa sa sitwasyon niya. Kaya tayo yung mag-uunawa at hindi siya yung mag-uunawa sa atin. And because of that situation, nagsabi si Ate Christina sa kanya, sabi daw ni Kuya, lasunin niyo na ako kasi gusto ko nang mamatay. Sabi ni Ate Christina, kung lalasunin ka namin, baka magkasala pa kami kasi kami naging cause ng pagkamatay mo. Kung gusto mo nang mamatay, sabi niya, lasunin mo ang sarili mo. Ganun yung conversation. Yun yung parang nalulungkot ako kasi bakit ganun ang conversation. Pero inalis ko na yun sa isip ko kasi hindi makakatulong sa akin. Lagi lang ako mag-iisip na hindi nyo tinulungan ng kuya, na pinabayaan nyo ang kuya. Parang ganun ang pumapasok sa isip ko. Pero salamat sa grasya ng Diyos, inalis ko na yon. Pero ang isang bagay na lang na tiningnan ko, na sinabi ng kuya, hindi ko magagawang lasunin ang sarili ko. Kasi pag nilason ko ang sarili ko, hindi ako makakapunta ng langit. So mayroon siyang understanding na kapag ang isang tao ay pinatay mo ang sarili mo, alam niya impyerno ang pupuntahan mo. Sabi ko, nawa Lord, yung ganong konsepto na naintindi niya, kasi nakasama naman siya sa pagtitipon natin dito ng driver. Kinuha ko siyang driver ko sa construction, kasama ko siya dito. Nakikita natin ng iba po yan sa atin na nagsasamba siya. And hindi ko man physically na nakita na naglingkod siya tulad natin, pero ang isang panalangin ko na lang, nung time na yon, yung context ng pagkakasabi niya na hindi ako maglalason sa sarili ko kasi hindi ako makapupunta sa langit. Somehow, nawa, tumawag siya sa Panginoon. So, bakit ko sinishare? Sapagkat, meron akong realization that life talaga is too short and salvation is very urgent. Napakahalaga. Pag mayroon kang conviction na may paramdam sa iyo, you have to respond. Mabilis ka agad. Kasi paalala na po yun sa atin ng Panginoon. So, yun lang yung aking kaunting pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kinomfort ako ng Lord sa ganong conversation na napag-usapan nila sapagkat mayroong revelation na nangyari So, pag tiningnan po natin, ang kaligtasan ng bawat isa po sa atin ay napaka-urgent. Kaya po, kung may mga pamilya po tayo na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, darating ang Pasko. Tradisyon po nating mga Pilipino, lalo pag New Year, nagsasama-sama po tayo, right? So, bigyan nawa tayo ng tapang ng Diyos through the power of the Holy Spirit na ma-impart natin yung kaligtasang natanggap natin. Huwag natin isipin na baka hindi tayo pakinggan, pero we have to grab the opportunity. May mga reunion tayong gaganapin. Grab the opportunity to impart the salvation that God has given unto you. Because nobody knows kung kailan sila babalik sa Diyos. So yun po yun. Yun po yung reflection na nakita ko na yung inaaral ko po ito. Pero salamat po sa Diyos sapagkat
may mga bagay po na tayo po ay kino-comfort po ng Panginoon sapagkat totoo naman, everyday in my devotion, bahagi sila ng aking panalangin. Ang panalangin ko nga, Lord, hindi ka lang nila matagpuan at makilala ka, kundi makapaglingkod pa po sila sa inyo. But to the very least po, hindi man makapaglingkod, ang mahalaga tumanggap kay Kristo. 'Di ba? Kasi nakatitiyak po tayo, totoo ang salita ng Bible, dahil siya'y tumanggap kay Kristo, pagdating ng panahon, magkikita-kita ulit tayo. Tama? Magkikita-kita ulit tayo. So, yun po yung, alam niyo po, that's the advantage po nung to God be the glory, kasi kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, yung umiral sa isip ko na magdadamdam ako sa kanila, isusumpa ko sila, kasi pinabayaan nila. Kasi 1 month pong walang iniinom na gamot ang kuya ko eh. Yun yung revelation na nakita ko eh. Kaya ako parang nasasaktan kasi parang, ano yun, yung for 33 years na magkasama sila bilang mag-asawa, wala man lang awa at hindi na lang pagmamahal, awa, yung kalagayan ng tao. For 30 days, wala siyang iniinom na gamot. Ang nag-aasikaso sa kanya, yung si Ivan, yung kaedad ni Graciela, ano naman maitutulong ng bata na yon? Yung, alam mo yun, kung ako, salamat sa Diyos, pagkat nung ma-discover ko po yun, umiyak ako sa Lord, tapos hiningi ko ng tawad sa Lord yun, kasi may pagkukulang ako. Pero ang laging bumabalik sa isip ko, sana napuntahan ko. Pero then again, we submit to the sovereignty of God sa plano ng Diyos, at nagko-comfort na lang sa akin yung conversation na binigay sa kanya na yung sinabi ng kuya, hindi ako maglalason kasi hindi ako mapupunta ng langit. Kasi ang pinakamahalaga sa akin, yung makarating siya sa langit. Because ako may paniniwala tayo na one of these days, makikita ko uli siya. So, yun po yung bagay na makikita na. As we celebrate the birth of Christ, yung Christmas na tinatawag po natin sa tradition po na mayroon tayo, yung ating pong New Year celebration, yung ating pong mga reunion, please, humingi tayo ng tapang sa Diyos, manalangin tayo, hingi tayo ng right courage and boldness, na gawin tayong vehicle ng Espiritu ng Diyos na maipahayag natin with boldness and seriousness, intentionally and personally, yung kaligtasan na natanggap natin mula sa Diyos. Nang sa gayon po, yung pamilya po natin ay makita nila ang kamanghang-manghang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat tao. In that way, nawa, gamitin ng Diyos yung pagtitipo na yun yung oras ng kapanganakan ni Kristo talaga sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen po? Sa ganun po yun. So, grab natin ang opportunity. Paalala po ito sa atin as we celebrate. Mayroon po tayong trabaho. Mayroon tayong responsibility, mga kapatid ko po sa Panginoon. Pag tayo po ay magtitipon ngayong darating na Pasko, mananalangin tayo. Huwag po tayong papayag na hindi tayo tatayo sa kalagitnaan, na hindi natin ipagsisigawan ang Kristo na nagligtas po sa atin. Huwag natin intindihin kung anong sasabihin nila sa atin. It's not about you. It's about Jesus. Kapag inisip mo hindi ito patungkol sa akin, it is about the Lord Jesus Christ. Bigyan tayo ng tamang tapang ng Espiritu ng Diyos at puspusin niya tayo on that day. Walang sino mang makapagpipigil sa atin para ma-impart natin ang kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Amen? So that's the challenge. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. That's the challenge na haharapin po natin, or responsibility na haharapin po natin dito sa event na gagawin po natin as we celebrate Christmas sa panahon po natin. Tandaan po ninyo yan. Nawa po ang panalangin ko, mag-alingaw-ngaw sa mga isip at puso ninyo. At kahit sa panaginip ninyo, mapanaginipan ninyo na may trabaho kayo, nagagampanan, lalong higit sa pamilya na kinabibilangan ninyo. Amen po. Kung mayroon kayong mga celebration sa inyo pong company, may mga Christmas party kayo and you are Christian, please, iiyak nyo na yan sa Panginoon. Nabigyan kayo ng opportunity, gumawa ang Diyos ng pagkakataon na itulak ka doon sa kalagitnaan at magkaroon ka ng boldness to impart the salvation na mayroon po sa pakikipag-isa kay Kristo. At pag nagawa natin yan, I believe, ikaw na yung pinakamasaya sa celebration na yun because you have responded well to the call of God sa iyo. Amen po. Hindi mahalaga kung magre-respond sila positively. Ang mahalaga, kasi hindi ikaw magbabago ng tao. Ang mahalaga, nagampanan mo kung ano ang pagkatawag sa iyo. Amen po. So tandaan po natin yan. Panalangin ko,
Talagang maalala po natin yan. And as we embrace this season of Christmas po, sundan po natin yung footstep, yung response na ginawa po ni Mary sa calling, sa mensahe ng angel sa kanya. Ganon din tayo. May mensahe po sa atin ngayon at naririnig po natin na tayo po ay may gagawing bagay na mag-share po tayo ng gospel of God doon sa mga tao na makakasalamuha po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon at tumayo po tayong lahat. The Christmas celebration is a time of receiving the grace of God, sharing the salvation of God, and most especially, giving the glory and honor to God. So grab that opportunity. Tayo po'y manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, salamat po sapagkat kami po ay patuloy po na nagdiriwang po, Panginoon, ng iyong pong yung tradisyon, Panginoon, na ikaw po ay pinanganak. Pero kami po ay naniniwala, O Diyos, that when the time na kami po ay nagkaroon po sa tulong ng Espiritu ng Diyos na nagbigay sa amin ng conviction na kailangan namin ng kaligtasan, when the time we have accepted you as our Lord and Savior, alam namin na doon po, ikaw po ay pinanganak sa aming mga puso. At as we celebrate, Lord, this coming Christmas, Lord, may mga celebration kaming gagawin ng aming pamilya, ng aming pong mga katrabaho, ng aming company kung saan kami nabibilang, or any organization, Lord, na kabilang po kami. Lord, I pray, bigyan niyo po kami ng tamang tapang, ng boldness, Lord God, nang sa gayon, Panginoon, magawa po namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin, na may impart po namin ang kaligtasang aming tinatamasa sa aming buhay, Panginoon. At alam namin, Lord, na ikaw ang kikilos sa buhay ng mga tao nito. Ang gagawin lang namin ay sabihin namin, katulad ni John the Baptist, Panginoon, ang maipahayag yung iyong kaharian at madala ang mga tao sa repentance. That's our job. At kung sila'y tatanggap sa iyo, labas na kami doon. Sapagkat ikaw po, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ikaw ang kikilos upang ang bawat salita na lalabas sa aming bibig na ipapahayag namin during that kind of celebration na kasama kami, ay gagamitin niyo po. At sabi sa iyong salita, Lord, ang bawat salita na ilalabas ng bibig ng iyong mga lingkod ay hindi po babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Alam namin, Panginoon, nakakasangkapanin niyo po ito upang mabago ang buhay ng mga tao nasa paligid namin na nakakasalamuha po namin. Maraming salamat po. Lord, tunay po na it is only because of your grace kaya kami po, Panginoon, ay nagiging maayos ang buhay. And salamat, Lord, sapagkat hindi lamang po kami niligtas po ninyo sa tiyak po na kamatayan, kundi kami po ay kinasangkapan pa po ninyo upang magdala po ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, salamat po. At higit sa lahat, Lord, salamat po sapagkat kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Makapaglingkod sa Hari ng mga Hari. Sino kami, Panginoon, para tawagin po ninyo na maglingkod sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, this is the highest calling. Pinakamataas na antas na trabaho na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ang mapaglingkuran namin ang may-ari ng buhay na mayroon kami. Lord, salamat po. And I just pray, Lord God, as we contemplate, Panginoon, sa mensaheng ito, lagi naming maalala ang ganitong laking pribilehiyo na binigay niyo po sa amin na maglingkod po sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung magsasalamin kami sa mundong ginagalawan namin, isa pong kagalakan sa amin at hindi maawat ang aming kasiyahan kapag kami ay tinawag at naglilingkod sa isang tao na pinakamataas po ang katungkulan sa gobyerno. Pero Lord, ilagay niyo po sa isip namin na kahit hindi man kami naglilingkod sa presidente ng aming bansa or sa mayor ng aming bayan or sa governor ng aming pong probinsya, pero naglilingkod kami sa Diyos ng mga Diyos. Kaya Lord, tulungan mo kami na ma-appreciate po namin ito nang sa gayon, mas lalo po namin pag-igtingin ang paglilingkod po namin sa iyo. Nang sa gayon, Lord, marami talagang tao ang tunay pong madala po sa pagsisisi at makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Gamit po kaming mga tao na nagsuko po ng buhay sa iyo. Patuloy niyo pong baguhin
ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na mangyari, Lord, ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. At ikaw ang patuloy, Lord, na mahayag at mag-glorify sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung muling umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan na ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan na ang araw ay kay Jesucristo. Amen. Maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin. Ayan, makakaupo muna uli ang lahat. Ano? Tunay na, sabi nga, yung response niya ang response ni Mary sa angel, tayo naman kaya. Ano kaya po ang response natin sa mga ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Ito ba ay sasarilinin natin dahil kailangan natin? Or ito ba ay magbabalik tayo sa ating Panginoon dahil alam natin mas kailangan ito ng mga tao na pwedeng maabot ng pagpapalang ito. Amen? Kaya po sa bawat isa sa atin, no, tandaan po natin na alam natin sino yung Diyos na pinag-uusapan natin dito. Hindi na ito bago para sa atin dahil marami na salita ng Lord na narinig natin kung bakit kailangan tayong magbalik sa ating Panginoon. At ito yung oras na muli tayo ay magbabalik ng may kagalakan sa ating mga puso. Tignan nga natin yung katabi natin. Masaya ba siya na muli ibabalik natin or tayo ay magiging kabahagi ng ating bahay-sambahan para maabot ang ating mga kapatiran na alam natin na nangangailangan din ng salita ng ating Panginoon. Sabi ng salita ng Lord, sabi po sa Deuteronomy chapter 14 verse 23, sabi po dito, ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop, ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya'y inyong parangalan. Ayan, amen. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang purpose po ng tithing doon sa Biblia is tinuturo po sa atin para na unahin talaga natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi matagal na tayong inuna ng Lord, na una nang nagbigay sa atin ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. Ano ba naman yung mga natatanggap natin na alam natin na hindi rin dahil sa kakayahan natin, kundi dahil galing din ito sa ating Panginoon. Kaya po sa bawat isa po sa atin, sabi pa nga ng Pilipos 4:11-13, sabi, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko din ang managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kalooban sa akin ni Kristo. Amen. Lahat po tayo, alam natin, kailangan natin yung nare-receive natin kung bakit nga po meron nagtatrabaho araw at gabi. Bakit? Sa kagustuhan niyang ma-provide yung pangangailangan ng pamilya niya. Pero sa atin po, itinuturo po sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating finances na natatanggap. Bakit po? Kasi ito po yung pagpapakita
pagpapakita natin ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon ng buong puso na talagang anuman yung mawala sa atin or ibigay natin para sa ubasan ng ating Panginoon, hindi tayo mawawalan, hindi tayo mauubusan. Pagpapakita ito na kung gaano ikaw nagtitiwala sa Lord, hindi doon sa pera na na natatanggap po natin. Kasi alam naman natin na yung anuman yung material, anuman yung laki ng pera na meron ka sa bangko, hindi ito nagpapakita ng ating faithfulness, sabi nga is, sa ating Panginoon. Kasi kahit gaano kayaman ka, wala po yan sa mata ng ating Panginoon. Kung mayaman ka pero hindi ka nagiging daluyan ng pagpapala, wala rin po ito. Kaya nga sabi, lahat ng meron tayo, wag nating katakutan na ibahagi ito or mabawasan yung yaman na meron tayo. Dahil ibinigay po ito sa atin ng Panginoon para saan? Para sa kaluwalhatian po niya. Para magamit doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon para mapalawak ang teritoryo ng ating Diyos para dito sa ating kalupaan. Kaya sa atin po, nagre-remind lang po ito, kung tayo po'y nagtitiwala sa ating Panginoon ng ating mga finances, nagre-remind lang po ito na talagang naniniwala at nananampalataya tayo ng ating Panginoon ang supplier ng lahat ng meron tayo. Amen po ba? Handa na po ba tayong at saka ito yung pagbibigay po natin, ito talaga yung yung daan, para mapagpala tayo sa lahat ng bagay. Kasi kung hindi ka marunong magbigay, paano ka bibigyan? Sa tao na lang, di po ba? Madalas, pag hindi ka nakakilala sa Panginoon, ayaw mong magbigay saan? Sa mga tao na wala lang. Kasi bakit? Alam mo, walang maibabalik sa'yo. Pero kung tayo po is totoong nakakilala sa ating Panginoon, may ibabalik man po yan o wala. Dahil alam natin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Sigurado, rumaragas ang pagpapala ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? O dahil magbibigay dahil gusto lang na rumaragas ang pagpapala. Ang Diyos natin, sobrang tapat niya. Kahit hindi mo ito hingin, dahil alam niya kung anong laman ng puso mo, sigurado may pagpapala. Amen? Handa na po bang tumanggap ang bawat isa ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay masaya na magbigay sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat. Tunay, O God, na hindi mo hinahayaan, Panginoon, ang bawat isa sa amin is pupunta sa iyong lugar, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, nang wala kaming bitbit. Dahil alam namin, Panginoon, lahat kami pinagpala mo, Panginoon, matagal na, Panginoon, at marami pang pagpapala na ipinagkakaloob ka sa amin at ipagkakaloob pa, Lord. Dahil alam mo, Panginoon, nakikita mo yung puso ng bawat sa amin. Hindi kami pumupunta dito, hindi kami magbibigay dahil para ma-please lang ang aming mga pastors, ang aming mga leaders, kundi nais namin talaga, Panginoon, na maging kabahagi kami, Panginoon, ng iyong ubasan, na magamit din, Panginoon, yung mga pinagkatiwala mo sa amin, na magamit ito para maabot yung mga kapatiran namin na nangangailangan din ng iyong tulong, O Lord. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid namin na patuloy, Lord, na naniniwala at nananampalataya na ikaw talaga ang nagpo-provide ng lahat. Ikaw talaga ang supplier namin, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya Panginoon, narito ang bawat isa, tanggapin mo ang handog namin, Panginoon, na alam namin, Panginoon, hindi kami magbibigay dahil meron kang ibabalik, kundi ibabalik namin lamang sa iyo, Panginoon, yung mga ipinagkatiwala mo sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, na dalangin namin, pagpalain mo pa ang mga negosyo, trabaho ng bawat isa. Nang sa ganun, Lord, hindi lang, Panginoon, ito yung maibigay namin. Mas marami pa kami, Panginoon, maibalik sa iyo, Panginoon. At nang sa ganun, Lord, mas marami pa rin, Panginoon, ang mga kapatid namin na mapuntahan namin sa iba't ibang dako ng lugar, Panginoon, para maabutan din ang pagpapala na nagmumula sa iyo. At sila din magpasalamat sa pamamagitan, Lord, ng buhay ng mga kapatid namin na talagang merong totoong Diyos na kayang magbigay ng lahat ng pangangailangan namin. Kaya Panginoon, maraming salamat. At hindi lang, Panginoon, sa araw ng Pasko na araw-araw magbibigay ang kundi sa mga taong nakakilala sa iyo. Everyday, Panginoon, is tunay, O God, na araw-araw dapat maging daluyan kami ng pagpapala sa mga taong nasa paligid namin. Kaya Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa ibabalik namin ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. So let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. We give you thanks, O God, for your abundance in God and for all the great things, Lord, that you have given us, especially, Lord, for the birth, O God, of your Son, Jesus Christ. Hallelujah. Lord, sa oras na to, help us, O God, to stay focused on you. Thank you, O God, for your grace.
Though we don't deserve it, Lord, but still you have given us, oh God, your grace. Lord, help us, Lord, to share your word. Help us, oh God, to share the good news, oh God. News that Jesus came to save us from all our sins. Lord, sa oras na to, maraming pong salamat. Because of you, Jesus, there is peace in our homes. Because of you, Jesus, there is peace in this church. And because of you, Jesus, there is peace in our hearts. Lord, thank you. Thank you for your grace, Lord. Help us, oh God, to share the good news of salvation. Lord, and because of this, we would really want to give back all the glory and honor to you, Jesus. Lord, sa oras nito, as we temporarily, oh God, depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Kamusta ba ang ating mananamban ngayong umaga